Yes. Magandang umaga sa inyo mga kasama. Ha? Dito naman si Goods. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update kayo sa ating mga video. Bago natin simulan nating reaksyon at talakayan, isang magandang umaga ha. At ito, buti na lang meron pang mga media na talagang nagsasabi ng totoo. Hindi kagaya dito sa mapapanood nyo, yung iba rito ha. Talaga naman pong nakikisawsaw at pilit pang kinakampihan itong mga, alam nyo na kung ano nangyayari sa atin ha, sa ating bansa. Buti na lang yung Net25, solido ha. Hindi sila, alam nyo na yon yung mga ginagawa ng ibang mainstream media. Nako po, ibang klase ha, ibang klase. Ngayon, meron pa nga dito doon daw sa pag-aabogado daw ni Ate Sara hindi daw pwede yun. Gusto pa ipadisbar. Ibang klase kayo, no? Gusto nyo talagang gipitin, gano'n na ba kayo kadesperado? Ito. Ate, pasok mo, taking out of logical context. Tama naman. Tingnan mo, diba? Kasi iniisip nila, yung sinabi ni Ate Sara ay big deal sa kanila kasi daw, banta daw. Hindi na nakita yung konteksto. Di ba? Meron. If. Meron kung. Pag. Meron ganong salita Hindi naman sinabi, pag ako. Hindi naman ako sinabi, papatayin ko kayo, di umano. Wala naman ganong direktang sinabi Di ba? Meron doon, pag ako, kung ako, di mga ganun, ibang klase sila mag-intindi. Ito na, pasok na natin. President Sara Duterte na mayroong aktibong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit po ni VP Sara na taken out of logical context ang kanyang inilabas na video statement at bahagi raw ng Marcos playbook ang assassination plot. Moira Encina Cruz sa detalye ng balitang yan. Narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Taken out of logical context. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na active threat ang sinasabing pagbabanta nito sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Ayon pa kay VP Sara, parte ng naratibo at playbook ng mga Marcos ang ipinapalabas ng gobyerno na assassination o murder plot sa Pangulo. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? They are building a narrative and I'll tell you kung anong playbook ito. Iginiit ni VP Sara na isang farce at walang laman ang sinabi ng palasyo na active threat at national security concern ang naging pahayag niya. Nakakabahalaan niya ang naratibo ng administrasyon na may plano siyang ipapatay ang presidente. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Anya hindi krimen ang nasabi niyang kondisyon kapag siya ay pinapatay. Narinig niyo pag siya ay pinapatay. May pag. Diba? Maganda yung paliwanag ng Net25. Hindi kagaya doon sa mga ibang sinabi nga, di ba, kahapon sa video natin, may nagsabi doon na isang news anchor din, Marami sila dyan. Kaso nga lang, doon sa isang news anchor, ayaw niyang i-take yung ganung pagkakataon kasi ayaw niya sa karma. Di ba? Hindi siya tumatanggap ng pera o suhol para lang, bumaligtad, may panigan, o talagang gipitin ng isang tao. Ganun lang kasimple. Pag alam nyo na kayo ay isang bayaran. Tuloy ate.
Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. My question Oh, yan. Question ni Ate Sara to, ha? now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I have to die first. Oh, di ba? Takot sila. Ito pa, bibigyan ko pa kayo ng siste. Oh, siste. Bakit? Bakit nung araw na yon, talagang gumawa sa nila ng paraan para magliyab at magalip si Ate Sara. Bakit? Oo, kasi may plano sila talaga. Planado na nila, kaso hindi nga nagtagumpay yung plano nila. O biruin nyo, kinabukasan lilipad. Kung sakali nagkaroon ng alam na kasi nila na napakaraming supporter ni Ate Sara. Kung halimbawa talagang nagkaroon ng isang malawakan na, di ba, safe sila, di umano. Ganun lang kasimple. Kaya, alam na natin ang mangyayari dito. Talagang ibang klase na pag hindi pa talaga, hindi pa talaga tigilan si Ate Sara. Ang nag-comment dito hindi lang iilan. Napakarami. O kayo isang survey lang. Kung sakasakali ba na, na si Ate Sara ay magsalita at, humingi ng tulong sa inyo, handa ba kayong pumunta? Yan ang tanong dito ni Aling Leticia. Salamat sa tanong mo at comment, Aling Leticia. Ngayon ibalik na natin dito. Meron silang mga pahayag at pahaging, ibang klase mga pahaging nito no? Iimbestigahan daw ang banta. Wala nga banta. Di ba? Yun ay siguro ginagamit na lang nila para meron silang pambutas, no? Para naman masabi lang na talagang may banta di umano. Pasok mo kuya, ano ba yan? Ito na. Naku, ang tagal. Philippine National Police CIDG, prioridad ngayon ang investigasyon hinggil sa naging banta ni Vice President Sara Duterte. Terap natin si kuya. Prioridad ngayon. Sabi yan dito sa video, prioridad daw ngayon. Bakit ba? Nung nagkaroon ba ng death threat si Ate Sara at may tangkang pagka-gurgur sa kanya, nagsalita ba siya? Prioridad niya ba yon? Diba hindi naman? Ngayon prioridad. Bakit? Ang tanong ni Aling Helen dito, bakit? Kasi alam nyo na, yung tao, galit na raw sa kanila. Sino? Kung sino raw yung nakaupo ngayon, ayun ang sabi ni Ate Helen dito. Ngayon, prioridad nyo, ang prioridad nyo ngayon, imbestigahan si Ate Sara. Yun naman talaga lagi ang prioridad nyo ang usapin, OBP. Ngayon, ginawa nyo ng paraan para mag-trigger si Ate Sara. Eto na. Lumabas nga yung lumabas yung katotohanan. Ngayon, eto naman. Hindi nyo talaga tatantanan. Diba? Hindi nyo talaga tatantanan si Ate Sara hanggat hindi talaga nasira at hindi nyo napatalsik Di umano. Yung impeachment na sinasabi, kaya pala yung isa malakas ang loob sabi nung isang taga Mount Apo, tignan natin sa susunod na araw. Andyan na yung impeachment, lutong-luto na raw. Eto na nga. Nagkakaroon na nga ng medyo nakikita na natin. Ang tanong dito, papayag ba ang sambayan ng Pilipino? Yan ang tanong. Di ba? Roderick, ano yung sabi mo rito? Subukan nila. Bakit? Subukan nila para sama-sama na raw, yan. Yung sabi lang ng Roderick. Tuloy. Security Command, nakataas na din ang alerto. Si Ryan Lasigas sa sentro ng balita. Kumikilos na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG para imbestigahan ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi ni CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, natanggap na niya ang utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na imbestigahan ang naging banta na ito ng pangalawang Pangulo. Sa katunayan, nakikipag-ugnayan na ang CIDG sa Presidential Security Command bilang bahagi
bahagi ng kanilang investigasyon na kanilang binigyang prioridad. We will make a chronological events of this. We will make the complete records of this. And then after that, we will analyze and discuss these facts of the case vis-a-vis the possible laws na magka-come into play. Will it be obstruction of justice? Will it be direct assault? Will it be the other penal laws? Sa hiwalay na mensahe ni Marbir, sinabi nito na bagaman ang CIDG ang nangunguna sa investigasyon, tutulong din ang iba pang unit ng pulisya hinggil dito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So nandun tayo sa level na yun. Yun ang talagang abot namin. Kung totoo bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman, o baka naman yan ay figure of speech na naman. So yun ang ating mga titingnan dyan. And we'll be including all of those and considering those in our investigation. Ang National Security Council o NSC, pumalag din sa banta ni Vice President Duterte. Sa isang statement, sinabi ng NSC na itinuturing nila na national security concern ang mga binitawang salita. Pansinin nyo yung paano siya magbalita. Diba? Tumbok na tumbok. Diba? Kaya, sinasabi natin, ibang klase talaga. No? Dito na lang tayo. Mas maganda pa rin pagtuunan natin pansin ito matapos pagtulungan siya ng Quadcom. Si Kong Rog, Adjong, hindi umubra kay Atty. Paharda. Tignan natin dito. Kasi kung i-reaction natin yun, alam naman natin na yung mga yun, naku po, di ba? Priority ngayon. Imbestigahan si Ate Sara. Una, ginawa nila ng kwento si Atty. Lopez. Ngayon ito. Ang tanong dito, nasaan na si Karma? Bakit si Karma hindi na lumitaw sa kamera? Isipin nyo si Karma at si Mercado, di umano, sila lang ang starting event, starting line para magkaroon ng issue. Diba? Humarap si Ate Sara sa kamera last day. Wala si Mercado. Bakit nila hindi nilabas si Mercado? At magkaalaman kung talagang nandun. Diba? Magkaalaman kung totoo. Hindi na umuugong ang pangalan ni Mercado ngayon. Diba? Pinaatin nila si Ate Sara. Wala si Mercado. Ano na ngayon na nangyari? Doon naman sa investigasyon ng kay Tatay Digong. Ito hindi nyo ba napapansin, no? Puro sa Duterte na lang ang mga issue. At pag doon sa mga gumagawa ng kalokohan at kabantutan ng gobyerno, di umano, sila ay mabango. Bakit? Sabi nga ni Ate Lourdes, kakampi nila. Sino? Kakampi nila mga yan. Kaya nga di na kami nanunood dyan. Ay, naku. Sabagay, nakikita nga natin, totoo naman. Nakikita natin minsan yung ano nila wala na hong sustansya. Makatumbok lang sila kung talagang, ayun na kagustuhan. Kagustuhan bayad ka mo Di umano tuloy na natin to. Hinahanap ko lang si Karma tsaka si Mercado. Wala Hindi ho nagpakita. Bakit hindi nagpakita? Nasa na si Karma? Ang sabi, nahuli. Sabi di umano Sabi, naharang. Bakit hindi pinauwi sa Pilipinas? Nung pangalawang araw, nakulong naman sa kasong plunder. Grab na lang, grab. Bakit doon? Bakit hindi inuwi? Dito pala may anak ng bugi naman. Nakakapagtaka, no? May nagsabi nga dito, baka daw tinulungan nino. Malalaman natin yan sa susunod na mga usapin. Pero mabalik tayo dito Itong sabi dito, Sambales. Hindi na umubra. Ang ganda ng apelido nito, no? Pero yung bantot, di umano, hindi maganda. Pasok muna ate. Ano bang meron dyan? Pwede ba bang kwento sa amin, Mas maganda, mas malinaw. Ikaw na, Chikadora, ang magbalita, Chikadora, pasok mo na. Hindi pa rin kayo umubra sa isang magaling na abogado. Mukhang sabay-sabay nga raw napahiya sa sariling public hearing ang mga mambabatas na sina Representative Congan, Representative Gutierrez, at Lanao del Sur Representative Adjong
sa isa sa mga staff ni VP Sara na si Attorney Sunshine Fajarda. Umani ng samot-saring reaksyon at nagpalakpakan ng taong bayan nang sagutin ng diretsyo ni Attorney Fajarda ang mga aligasyon at tila akusasyon sa kanya noong ito pa ang isa sa mga opisyales ng Department of Education. Kahit pa pilit na binabaligtad ang mga tanong at di umano'y pilit pinapaamin sa mga aligasyon sa kanya, nanindigan ang law graduate na higit sa 20 taon nang nagtatrabaho kay VP Sara na hindi niya sasagutin ang mga mambabatas dahil may proper court o forum para dito. Yeah. Hindi na nakakibud dito ang ilang mga party list representative lalo't sinabi pa ni Attorney Fajarda na may mga aligasyon sa kanya na hanggang ngayon ay puro kasinungalingan. Tama. Mas bumilib pa ang maraming manonood ng sagutin with confidence ni Ms. Fajarda ang lahat ng mga tanong sa kanya ni na Representative Adjong, Representative Gutierrez at Representative Congen na tila pare-parehas ng pinupunto na ito raw di umano ang nagbigay ng envelope kay Ms. Mercado na naglalaman ng 50,000 pesos. Panoorin ang full video kung saan kahit na pinagbantaang iko-contempt siya ng mga kongreso, isang magaling na abogado at staff ni VP Sara na si Ms. Fajarda, walang kakabog-kabog na nilabanan ang mga kongresista. Mga mambabatas na nagtulong-tulong, mukhang sila pa ang napahiya sa sarili nilang pagpupulong. Narito't panoorin ang full video. Inabutan mo sila ng sobre o nagsisinungaling silang tatlo? Respectfully, Mr. Chair, I would not want to answer that question. May I explain if I be allowed? In the previous hearings, Mr. Chair, there have been those allegations which insinuated that I committed these illegal acts. There were actually some crimes that were mentioned. And as such, if I'm going to answer those allegations, Mr. Chair, respectfully, I would want to answer them in a proper forum wherein I will be able to present my defenses based on the completeness of the said allegations, Mr. Chair. Hindi, tinatanong lang naman kita kung meron kang inabot o wala. It is answerable by yes or no. Kung wala, sabihin mo wala. Kung meron. Ito naman si answer yes or no. Ballpulse ka ba? Kuya, ballpulse ka ba? Tanong lang natin kababayan. Ikaw ba, sa tanong mo na yan, kukuha ka lang ng pwede mong ebidensya na sinabi mong umamin. Doon sa tanong mo. Hindi naman proper forum yan, kuya. Oo, magbabalangkas ka lang. Oo, answerable by yes or no. Oo, baka bata, tanungin mo, pwede. Pero pag abogado tinanong mo, wala kang mapapala, sopla ka lang. Oo, aral ka muna ng batas, kuya, ha? Ay, sabi ni Nestor. Salamat, Nestor, ha? Tuloy. Sabihin mo meron. I will not answer, Mr. Chair, respectfully po. I already stated my reason for such. So you are invoking your right? Siyempre. For self-incrimination. I will not answering, Mr. Chair, as I've already informed you of the reason for such. Okay. Mr. Chair? Please proceed. Mr. Chair, I hope you understand po, with the respectfully through the chairman, Attorney Fajarda, we have rules po kasi in the committee. Ito ha. Ito yung binoto na mga... Actually, hindi naman ito ang binoto. Ginamit lang, ha? Di umano. Parang ginamit mo lang, ha? Yung hinahangaan ng mga motorista. Dahil sa'yo ngayon, eto pansin ko lang. Tumakbo ngayon siya, no? Ewan ko lang kung manalo ka pa sa party list. Tuloy natin. Kung kilala niya ito, naku po. Alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Sige, tuloy. And refusal to answer is a ground for contempt. We would Wow, nanakot ka pa? Nanakot ka pa? Refusal to answer is the ground for contempt. Bakit hindi mo ginawa yan nung tinatanong mo, ang Pangulo, ang Pangulong Duterte, bakit hindi mo ginawa? Sige nga, sabihin mo sa amin. Di ba? Sabihin mo sa taong bayan. Ngayon, simpleng mamamayan,
Tatakutin mo, kuya. Wow naman. Magaling. Tuloy. Much prefer if you would choose to invoke your right, please do so. Do not say that you're refusing to answer. If you are very welcome to invoke your right, but we need to hear it from you po. I stand by my answer in the previous answer that I've given to Honorable Kongkong, Mr. Chair. That you refuse to answer. Yes, Mr. Chair, because I will only answer in a proper forum where I will be able to present my defenses po. You refuse to answer, yet you do not invoke the right. It's in the same manner, Mr. Chair, that I am saying that I refuse to answer such questions po. Well, Mr. Chair, we leave it to the committee on how they would appreciate that answer. Nanakot ka We just pa. had to clarify whether this is an invocation of the right. Thank you, Mr. Harda. Mr. Chair, Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I interject? Dami na nila, no? Yeah. Yeah, Mr. Chair. So again, I would like to reiterate the question of Congressman Rog Gutierrez. Your answer, would that in effect invoking your right against self-incrimination? Yes, Mr. Chair. Okay. Yeah. Because you've mentioned about the proper forum, so I would presume that the proper forum is the court. Okay. Thank you, Mr. Chair. So you are invoking your right against self-incrimination. Yes, Mr. Chair. Okay. Marunong But kasi. Mr. Chair, but that Di ba? Iba pag abogado ang kinakausap nyo. Yung isa, kaya na-contempt si Atty. Lopez dahil talagang yung isa taga Mount Apo, pinanigan talaga nila, pinagtulong-tulungan. Para saan? Para lumabas si Ate Sara. Yan ang plano. Ngayon, ito, marunong abogado ulit. Diba? Nagsasalita. Hindi nila mapilit eh. Pero pag simpleng tao, tatakutin nila, napipilit nila. Di umano. Ito na. does not mean that she is denying the allegation. She's just merely invoking her right against self-incrimination. To me, Mr. Chair, that's my own interpretation is that's one way of saying that I admit, but this is not the proper code to discuss that. Thank you, Mr. Chair. Nako, In yun construction, na it's naman daw important that we can use our tools on Ay, the go. admit na naman Adobe daw. Parda. Yes, Mr. Chair. Good Ms. evening Sunshine po. Florida, kayo po ay nagtrabaho sa ilalim ni Vice President Sara noong siya po ay mayor pa ng Davao City. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Kailan po ito? It was in 2011, Mr. Chair. Ano ang nahawakan mong posisyon nung ikaw ay nagtatrabaho sa Davao? When I started working for the Office of the City Mayor, Mr. Chair, I was under a contract of service. It was, I think, Operations Assistant was the designation, Mr. Chair. Ano ang tungkulin mo sa posisyong ito? My work at that time, Mr. Chair, was to write technical letters, technical writing, preparation of MOA, drafting of executive orders, and also attending meetings on behalf of the City Mayor's Office. Alright, ito bigay ko naman kayo sa slide kung saan-saan meron mga nagsasalita na. Saan? Diyan sa mga EDSA Shrine. Oo. Sabi nga ng kaibigan natin dyan, bakit daw? Hindi sila pinapayagan doon sa harap. Yun ang katanungan. Samantalang, yung iba, pagkakampi nila, iba. Talagang pwede. Naglagay nga daw ng water cannon eh. Hindi nagpatinag yung mga kababayan natin na nandiyan sa Pilipinas. Ito, ibigay ko lang sa inyo yung slide sa ating mga kababayan dito para marinig nyo kung ano yung pahayag ng ating kababayang yung iba, ayan, mga Muslim ho mga kababayang kapatid na Muslim ho. Ito magsasalita siya rito. Pasok mo ate. Nag-decide ako today na pumunta from Pampanga. Ako lang mag-isa. Hapon na ako umalis Ayaw kong payagan ng mga anak ko pero kasi nag-aalala baka mapano daw ako dito. Pero pakiramdam ko kailangan kasi nga yung support financially sa mga vloggers. Lahat yata ng vloggers dito halos bibigay ako. Nag-join ako. Pero parang hindi ako satisfied na nagbibigay lang ako. Sana lang
yung pinaglalaban natin ngayon ay magkaroon ng bunga kasi grabe na talaga, sobra. Yung tipong pag nanonood ka ng TV, high blood ka. Yung nagagalit ka kahit na dapat hindi ka nagagalit, pero magagalit ka kasi wala, sobra-sobra. Oh, di ba? Totoo naman. Totoo naman. Kasi meron nga ho talaga silang pinapanigan. Oo. Kaya nga sabi nga natin, inuulit natin, nagsalita na isang news anchor. Malaki, ano? Hindi biro yung tanggapan. Hayaan mo sila kung gano'n gusto nila. Pero pag nakita nyo nakaupo na naman ang mga Duterte, ayan na naman, lalapit na naman yan. Lalapit at lalapit na naman yan. Tsaka in the way nila magtanong sa mga Duterte, ha? Dati Sara, kay Tatay Digong, ibang klase rin. Oo, tapos pag ineri na nila, ibang version na naman. Diba? Meron silang mga, kinikilingan. Ha? O, tuloy natin. Okay, ito. Practice ko na, practice. Ito. 1, 2, 3, go. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di pa tapos ang laban mo. Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko. Gobyernong manloloko. Labanan mo, itakwil mo. Labanan mo, itakwil mo. Walang ilan pa. Suwag tayo. Sige, sa mga nanonood ngayon sa Sambayanang Pilipino, ang gusto pong mag-participate, palapitin dito. Palapitin lang dito. Okay. Attention muna. Kung dito ang instruction sa ating megaphone para tuloy-tuloy tayo. So ito yung mga nangyari dun sa ating mga pagsisigaw na natin sa loobin. So ito, bigyan na natin dito sa slide na nagsalita si ate. Ayun, may ads pa. Nakabawi ng ads si kuya. Yung liver mo, kumusta? Ang nararamdaman mo ay maaaring sintomas. Muna ako umalis eh. Ayaw kong payagan ng mga anak ko pero kasi nag-aalala baka mapano daw ako dito. Pero makiramdam ko kailangan kasi nga yung support financially sa mga vloggers. Lahat yata ng vloggers dito halos nagbibigay ako. Nag-join ako. Pero parang hindi ako satisfied na nagbibigay lang ako. Kaya sabi nga di ba kailangan daw na yung presence natin. Sobrang Pampanga, lumuwas ako kahit na alam ko na ang tagal ko nung wala dito sa Manila. Pero grab lang okay na. At least may grab. So thank you sa nagbigay sa akin ng rose. Hindi ko kilala pero thank you po. Thank you. Sana lang yung pinaglalaban natin ngayon ay magkaroon ng bunga kasi grabe na talaga, sobra. Yung tipong pag nanonood ka ng TV, high blood ka. Yung nagagalit ka kahit na dapat hindi ka nagagalit, pero magagalit ka kasi wala, sobra-sobra. Naging treasurer ako ng barangay. So simula pa lang sa SK, alam ko na nakurakot talaga. Wala kang pwede, kung matuwid ka, hindi ka pwede sa gobyerno. Pero ano bang gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Dahil si BP kawawa. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Kung noon, nagkaroon ng 1986 at 16 lang ako noon. Hindi pa ako nakakasama. Pero ngayon kasama ako. Tama! Mabuhay ang ating kapatid na kababaihang Sipin nyo 1986 bata pa siya. Pero ngayon galing siya ng Pampanga, pumunta siya dyan, siya lang mag-isa para sumuporta. Oo. Tayo po, sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng informasyon, meron na po tayong magandang binibigay sa inyo. Informasyon, at least na aware kayo kung ano nangyayari. Pero isang araw po, pag talagang kailangan na, tayo po ay pupunta. Makikisa po tayo dyan. Oo. Kaya doon sa mga nanonood sa akin, abangan nyo ako minsan dyan. Pero hindi po tayo, dahil malayo po yung panggagalingan natin. Hindi po ganun na simple lang. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang
Huwag ka na nga pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ha. Sabi ko nga sa inyo, i-like, share yung video ha. Hanggang sa muli, bye-bye!